Aquarius, ito yung reading mo for August. So, alamin natin ano yung mga overall energies pagdating sa iyong career or business, financial or kabuhayan at sa iyong love life. Maraming salamat Aquarius sa iyong support kung matagal ka nang nanonood ng mga readings ko. Sumusubaybay. At sa mga bago, don't forget to like, follow, or subscribe. Patap na rin po yung bell icon. Shoutout sa ating mga YouTube channel members, yung mga names ninyo, naka-flex po sa dulo ng ating reading. At sa mga interesado, gustong mag-inquire, mag-avail ng mga personal reading ko, basahin nyo yung description ng video. Okay, pwede na nating buklatin, Aquarius. Air Guardian, shift your perception. Saktong-sakto tong lumitaw na card sa'yo, Aquarius, kasi air sign ka. Kasi dito sa deck ni Kyle Gray, may mga iba-ibang klaseng guardians dito. So, yung nakuha natin is yung air. Ang sinasabi dito, shift your perception. Ba't ko ba lagi sinasabi yun? Shift mo yung iyong perception. Naisip ko, perspective eh. Ewan ko ba, ang kulit ng utak ko ngayong araw na to. So, ibig sabihin lang nito, maaaring kailangan mong baguhin yung way of thinking. Aquarius, maging open-minded ka, Sinasabi kasi dito sa card mo, baguhin mo yung kung paano ka mag-isip. And, yun yung magpapabago ng iyong reality. So, may kinalaman siya sa yung mindset, kung kung paano ka mag-isip about your situation. So, pwedeng you need to take a look at the situation differently sa kung ano yung nakasanayan mo, kung paano mo nakikita yung sitwasyon mo sa ngayon. Ito yung opportunity mo
matuto ka or baguhin mo yung pananaw mo tungkol sa mga bagay-bagay. No, sinasabi dito sa card na to, you are being guided na ma-recognize mo na hindi lahat ng nakikita mo is exactly the way you see it. So, pwedeng naging fixated na yung isip mo, yung pananaw mo about a certain subject or situation na parang, oy, pag inisip mo, lagi kang tama tungkol doon. O hindi, ito talaga yun eh. Ito yung paraan ng pag-iisip mo. Wala nang ibang paraan na tama. Parang ganun. So, i-avoid mo yung laging pag nagbigay ka ng assumption, eh, feeling mo tama ka lagi doon sa iyong assessment o doon sa iyong pananaw. Kasi, yun na nga, parang ang sinasabi dito, i-shift mo yung iyong perception, yung pag-iisip mo. Kumbaga, tignan mo rin yung ibang anggulo, maging open-minded ka na, hindi yung opinion mo lang o yung pananaw mo lang kung paano mo nakikita yung bagay or sitwasyon, yun lang yung tama. Okay? O, wag kang magagalit kung ano lang yung mensahe ng card, ano yung na-pick up ko, hindi ako yun. Okay? Energies mo to eh. So, by the way, collective reading po ito. Kung hindi man ito nagtutugma sa inyo, maaaring hindi talaga para sa inyo itong reading na ito. Okay, yung mga balat sibuyas dito, baka meron. So, halimbawa, negative thinker ka. Example lang to. Siyempre, yun yung reality mo eh. Kung paano ka mag-isip, negative yung isip mo, edi negative na kagad yung reality mo. Parang yun eh. Kung paano ka mag-isip, is yun yung nagiging reality mo. Yun yung sinasabi nitong card na ito. So, importante na laging ikaw ay open-minded, positive thinker, and hindi dapat laging makited or fixed ka na kagad sa isang idea lang. Parang ganon. Kasi parang nalilimit din yung potential mo to grow, diba? Na meron kang mga matutunan iba or ma-realize mo na, yun na nga, na hindi laging tama yung judgment mo about something o kung kanino man, hindi ko alam. Yan. So, lawakan mo pa yung pananaw mo, yun yung sinasabi dyan. Canary spirit, ang cute ng ibon. Sing your own song. Okay, so itong card na ito is may kinalaman sa mga bagay about originality. Pag sinabi nating sing your own song, instead na manggaya ka, mangopya ka, i-express mo yung ikaw, yung original na version, hindi yung copyright version. O para daw hindi ka makopyright joke. Pero parang may kinalaman nga siya sa ganun na maging maging proud ka sa kung ano talaga ikaw, i-express mo yung sarili mo, sing your own song, do your own stuff. Huwag kang mangopya ng gawa ng iba. Halimbawa, yung swerte ng iba, hindi mo rin swerte. So, hindi mo pwedeng ikumpara yung sarili mo. So, ikaw, kumbaga, express mo yung kung anong meron ka, yung natural sa iyo. Kumbaga, maging original ka. Kasi lahat naman talaga tayo unique. So, this is about self-expression. Minsan, lumilitaw din card na to kapag meron kang hold back. Meron ka bang sinusuppress sa sarili mo? Hindi mo ba masabi yung nilalaman ng puso mo or opinion mo? Ayan. Pwede kasing nagkakaroon ng suppression. Ibig sabihin na pipigilan na ilabas kung ano talaga yung dapat ilabas, expression dapat i-express. Sinusuppress mo ba yung true voice mo? Or ginagawa mo ba tong mga ibang bagay para lang, alam mo yun, natatakot ka na ma-judge ka? Kaya parang masyado ka tuloy pigil sa sarili mo or iniingatan mo, hindi mo tuloy ma-express kung ano ka talaga, ano yung natural sa'yo. Just because iniisip mo yung mga sasabihin ng ibang tao. Yan, pwedeng ganyan. Are you trying to please yung mga tao? Kaya parang
yung mga actions mo tuloy ay kontrolado, designed para lang ma-impress mo sila or para lang masabi natin na hindi ka nila ma-reject, maging acceptable sa lipunan, sa isa kanila or sa certain group ng people. Parang ganun. So, para kang ibon na nakakulong, Aquarius, pagka ganun. So, parang ina-advise sa iyo ng card mo is wag mong pigilan yung naturalesa mo. Kung ano ka talaga, yun yung i-express mo. Maging original ka, ayan. And wag mong gawin yung mga bagay or wag mong pigilan yung sarili mo just because iniisip mo na hindi ka nila i-accept, hindi acceptable yung ginagawa mo, yung sinasabi mo, or hindi ka nila, i-judge ka nila yan, or pagka hindi mo ginawa to, hindi mo sila mapiplease, yan. So, wag yun dapat yung maging basis mo. So, kung paano mo i-project, i-express yung sarili mo. Okay? So, maging natural ka lang. Huwag mong intindihin yung sasabihin ng iba, yung opinion nila about you. Importante kung ano ka talaga. Magpakatotoo ka sa sarili mo. Express mo yung totoo para sa iyo. Hindi yung standards nila, hindi yung sa ine-expect nila, or hindi yung mga may kinalaman sa approval nila or opinion nila. Ngayon, pagdating naman sa iyong career, meron ka ditong resources, parang kay Libra. So, sabi dito, be grateful for what you have and have something for the future. Use wisely and as needed. So, may mga resources na available sa'yo, Aquarius, pero nasa sa'yo kung paano ma-manage itong mga resources na to. Paano mo itong mapagyayaman, mapapalago, or magiging wasted. So, lahat ng bagay na yan, itipende sa iyo. So, kung paano mo i-handle kung ano yung mga meron ka sa ngayon. Kasi hindi naman tayo laging meron. At kung ano yung meron tayo, maganda na marunong tayong mag-handle ng tama na ano natin yan, na mapalago natin. So, kung ano man itong mga resources na to, materials available to you, gamitin mo siya wisely and as needed, no? Kumbaga, ikaw, nabigyan ka ng ganitong grasya, resources, sa ngayon, o meron kang mga ganyan available sa'yo. Napalago mo ba o na-wasted lang, wala nangyari? Yan. So, depende yan. Depende na sa'yo yan, kung paano mo hawakan ito. O maging grateful sa kung anong meron ka. Gaano man kaliit kalaki yan. Ang importante, meron pa rin, di ba? May resources pa rin available. So, nasa sa'yo na lang talaga. The way you see it, kung ikaw ba ay masisiyahan ka ba o hindi, kontento ka ba hindi, at paano mo pagyayamanin yan, paano mo yan mapapalago. Or, magiging wasted lang ba? O yan, depende yan sa'yo. Keeping a promise. So, overall energy pagdating sa iyong love life, pagtupad sa mga pangako. Kung ano man tong promise na to, mga o ang. Kung anong pangako yan sa iyo. Ikaw ba? Ikaw ba to or yung person mo? So, tignan pa natin yung iba pang cards. Oh, baka mamaya pinangakuan ka. Oh, mga August. Oh, August, matutuloy na yung pangako. Tignan pa natin ibang cards. Baka kasi mamaya negative yung lumabas eh. Hindi natin kontrolado. Running away, my gosh. So, mukhang hindi tupad yung pangako, dear. Mukhang may hindi tutupad sa pangako. I don't want to hear it. Tapos may in denial energy. Oh, baka lang, Aquarius, na either sa inyong dalawa, kung sino man sa inyo, ay hindi tutupad sa kanyang mga sinasabi or ipinangako. Kasi may ayan o. May running away. May pagtakas actually. Oo. Tumatakas itong person na to doon. Contrary sa kanyang ipinangako sa iyo. Opposite ang ginawa. O kung sino man sa inyo yan. O baka naman ikaw pala tong hindi tumupad sa pangako mo. Tapos ayaw na marinig. No, ayoko lang marinig yan. Parang ganun, in denial. Merong in denial dito sa inyong dalawa.
pwedeng hindi matanggap, no? Or ayaw nang marinig kasi nga painful or stressful. Pero basta, meron ditong ano, or meron ditong paulit-ulit siya nagpa-promise, tas binibigyan mo naman siya lagi ng chance, pero parang wala naman nangyayari, kaya parang napupundi na rin yung ano, parang the boy who cried wolf, diba? Kakasinungaling niya nung una, sasabihin niya, ay may wolf, may wolf. Siyempre, mga tao to the rescue. Saan ang wolf? Tas wala. Tas nung huli, natutuo na, cried wolf siya, wala na naniwala sa kanya. Kasi nga lagi siyang buladas, laging drawing, or laging prank. Ayan. So, yan, parang similar yung energy. Pwedeng ganyan. Ang na-encounter nyo ngayong August dyan sa ano, sa love life ninyo. Pagdating naman dito sa yung mga tarot cards, meron kang Leo energy at air sign, Gemini, Libra, Aquarius, o baka ikaw yan or another air sign, at Taurus, Virgo, Capricorn. May dalawang pages ka dito, so meron ditong news, good news to be exact. Sabihin na natin, dalawang magandang balita yung matatanggap mo dito. Isang balita na magbibigay ng clarity sa iyo, which is the Page of Swords. If you are inquiring about something, eto na yon, no? If you are curious kung ano talaga yung sagot, meron kang matutuklasan with the Page of Swords. Pwedeng ikaw mismo, magre-research ka dyan. Ikaw yung makakatuklas. Or pwedeng merong mensahero sa'yo, no? Doon mo makukuha yung information, siya yung magre-relay sa'yo. So, expect mo na may mga marireceive kang good news, dalawa. Isa, pwedeng may kinalaman sa career or negosyo or pera. And then, isa na, ewan ko, mag-aano lagi ng, parang mag-aano lalo ng curiosity mo. Parang mas lalo ka magiging curious dyan. Or, ito yung sagot sa tanong mo. If you're, sabi ko nga, if you're inquiring about something, pwede yung darating na mensahe sa'yo. Ngayon, if this is about love life, si Page of Swords, masyadong intellectual yung connection ninyo. Medyo, hindi kayo yung ano, hindi siya yung cheesy, hindi kayo yung cheesy na couple, pwedeng ganun. Pwedeng lack of emotional intimacy and puro masyadong ang intellectual kinapos pagdating sa ano, sa emotional, ayan. So, pwedeng yun, madalas ang umiiral sa inyo is intellectual, hindi yung puso, hindi yung pagiging emotional. O baka ikaw yan, kasi ikaw yung air sign, or hindi ko alam kung pareho baka yung air sign ng jowa mo. Ngayon, if this is about career, this is pagiging ambitious, or very intellectual person, sabihin na natin, itong curiosity mo will lead you to something na ano, your success, kasi ikaw yung tao na ano pagka talagang curious ka, aaralin mo, no? Aaralin mo, alamin mo talaga hanggang matutunan mo yan, hanggang ma-perfect mo yan. So yan, pwedeng this is your energy na ano, madali kang matuto. Madali kang matuto. Basta interesado ka sa isang bagay, sa ayan, so sa career, sa negosyo, aaralin mo yan. So yan, nakikita ko ngayong August, pwedeng may mga bago kang matututunan na aralin kasi maku-curious ka nga doon. Okay, pagdating din sa financial, sa negosyo, ayan, ganun din sa pera. Ito yung mga bagong ideas, ayan, pwedeng naku-curious ka na naman dyan, Aquarius, no? So, sabihin na natin, o baka may nakikurious ka paano kumikita sila sa ganito, and pwede mo ring ano yun, pwede mo ring, ewan ko, magkaroon ka rin ng interest doon, and then baka aralin mo, subukan mo. Okay, nakikita ko dito sa Page of Pentacles, parang ikaw ay nagde-daydream dyan. Titignan mo naman yung image. So, ikaw ito na may mga plano. Para paano mo ma-achieve itong ambitions mo. So, sa tingin ko nga pinag-iisipan mo na nga dito, 'di ba? Nakikurious ka nga.
So, yeah, more ngayong August is nagpo-focus ka doon sa mga goals mo, yan yung mga ambitions mo, paano mo yan ma-achieve, and siguro may mga planning ka, may mga plano ka nang nagawa, and then pwede mo na nga siguro, yan, isa-isa siguro na, tatry mo nang subukan, kung ito bang mga plano mo, magwo-work para yan doon sa mga, sa goal mo. So, nakikita ko ngayong August is marami kang mga plans. Yan, marami kang naiisip na ideas para dito sa iyong goals or dream. Pwede ring may mga pag-aaral, actual, like mga trainings. Yan, pwede rin na nag-i-invest ka na para dyan sa mga na yan, goal mo or dream mo. O baka iba sa inyo, mag-i-enroll kayo ng course or specific na training para ma-upgrade yung mga skills ninyo. Yan. Pwedeng may mga ganyan. Pagdating naman sa sa pera, nakikita ko dito hindi naman problematic Slow and steady nga lang. So sabihin na natin na hindi kahirap, pero hindi rin naman ganun kadali na ma-achieve yung mga financial goal mo. So, yun na nga, kaya nga dito, nag-iisip ka ng mga strategy, may mga ideas ka dyan na gustong subukan, and nag-upgrade ka ng skill mo. So, yun na. So, nakikita ko, overall, sa financial, wala namang problema. Hindi kahirap. May mga resources ka nga actually. Kung paano mo nga palaguin yan, manage yan kaysa maubos siya sa wala. So, yun yung nakikita ko pagdating sa negosyo mo, sa kaperahan mo, sa kabuhayan mo. Okay ba dito? May energy na buburyo ngayon. Bored ka ba ngayong August? Bored ka ba dito sa career mo? Bored ka ba sa love life mo? Bored ka na ba sa sarili mo? Ayan, para kasing naiinip ka dito O parang walang masyadong paano ba dito? Walang masyadong spark or excitement pagdating sa romantic connection, pagdating sa trabaho, hindi ka ganun parang hindi ka ganun ka-energetic. Pwedeng iba sa inyo nagkakaroon ng boredom pagdating sa iba-ibang eksena ng buhay nyo. Yan. Pwedeng iba nagkakaroon ng boredom sa trabaho, nakakaumay na, o yung iba naman nabobore talaga kayo doon sa relationship ninyo. Masyadong walang kumbaga hindi kayo nag-aaway, di ba? Minsan boring din yun. Basta meron ditong merong August parang naiinip ka. Ayan. O minsan maganda rin yung nagbo-boxing kayo ng jowa mo, di ba? Yung nag-aaway-aaway din kayo. Wala lang. Parang meron ditong parang naiinip, nabuburyong. Ayan. Okay. So, parang meron ditong naiinggit. Mag-ingat ka na lang. Wala ka namang magagawa dyan sa mga inggit. Tsaka wala namang harm na magagawa sa'yo. Unless meron siyang gagawin sa'yo dahil lang naiinggit siya. Limbawa, may harm na gagawin siya. Yun lang. Pero, pwede kang maka-attract ng yung mga ganyan, mga inggitero-inggitera ngayong August. Or pwedeng ikaw ay nagdi-daydream. Kasi mayroong dalawang cards dito na para ka nagdi-daydream So, ibig sabihin na nag-i-imagine ka ng mga possible na na pwedeng mangyari. Ayan. Pwedeng may mga ganyan. Or may offer dito na i-ignore, i-reject, hindi interesado. Ikaw man tong ma-reject, or meron mang offer sa'yo na hindi mo masyadong type kasi meron kang ibang iniisip at wala yung interest mo dyan. Pwedeng ganyan. Strength card, this is pagtitiis. Ayan. Or paano mo ma-overcome yung situation or yung emotions. Usually, emotions. Sabihin na natin yung iba
Binipigilan nyo yung galit ninyo, iniiwasan nyo magalit, tinatry ninyo at least, di ba, yung maging, makontrol ninyo yung mga nararamdaman ninyo. Ayan, this is also strength card na may mga difficult situations na pwedeng kakaharapin ka pero kailangan mong lakasan lalo yung loob mo. Paano ka makaka-cope dito para ma-overcome mo yung mga ganyang sitwasyon. Ayan, this is you na kung paano ka maka-cope with your emotions or dun sa mga kinakaharap mong mga challenges or situation. And nakikita ko, makaka-cope ka kasi andyan yung strength card, hindi naman siya baliktad eh. So, ibig sabihin, goods, no? At ito, yung maganda, 6 of Wands, no? So, this is, good news. Victorious ka dito. So, ibig sabihin, ano man yung outcome is maganda para sa iyo. Mabibigyan ka ng award, ng recognition, no? Makikita nila yung kagalingan mo dito, mapupuri ka. Kumbaga, ito yung attention na deserve mo. Andun ka sa spotlight ngayong August, no? Halimbawa, nagpakitang gilas ka sa sa workplace, ayan, nabigyan ka ng merit, si Aquarius, siya ngayon yung employee of the month kasi ganito yung performance niya. So, this is you na, successful ka, wagi ka dun sa ginawa mo, sa ginagawa mo, and mare-recognize yan, mare-recognize yung effort mo. Kumbaga, yung deserve mo, makukuha mo dito, ayan, all eyes on you. Kaya nga sabi ko, possible din na may maiinggit sa'yo dito with the 4 of Cups. Kasi nga, halimbawa, ikaw yung inofferan, tas may nainggit sa'yo, bakit sa kanya inoffer yung promotion or kung ano man yung offer na yun? Gusto ko rin yun. So, yeah, merong inggiterang frog dito. Kasi nga, nasa sa'yo yung spotlight, ikaw ang sikat, ikaw ang famous dito, ikaw yung, yung binibigyan nila ng merit, ng reward, ayan. So, baka lang naman may inggiterang frog dyan dahil sa iyong success, sa tinatamasa mong attention ngayong August. And, tignan na natin yung mga closing messages para sa iyo. Abundance, wow! Tignan mo na, daming dollars. Baka naman yung kinikita mo dollars. Being a thoughtful steward for the money you already have is the secret to creating more abundance. When you trust yourself to handle more, that's when more shows up. Okay, ito yung mga resources na sinasabi ko sa'yo. So, hindi ka lang spoiled sa resources. Meron ding abundance na maa-attract ngayong August or paparating sa'yo. So, kadatungan, pwede. Abundance, hindi lang yan sa pera, guys, ha? Halimbawa, abundance ka sa pagmamahal, suporta ng pamilya mo. Marami ang abundance, hindi lang siya about money, material. Growth, wow! Growth, ibig sabihin, pwedeng may leveling up, o sabihin na natin may improvement pagdating sa career mo, sa negosyo mo. Evolution starts when you leave your comfort zone, get comfortable with being uncomfortable. Sabihin na natin may mga uncomfortable situations. Pero, ito yung magbibigay sa iyo ng growth ngayong August, no? Ikaw ay nag-i-evolve ngayong August. Ikaw ay, ayan, may paglago. Ang ganda na ito. Kung negosyo to, paglago ito. Pagle-level up, no? Tugma naman siya dito, di ba? Tugma siya sa, victory card mo. Optimism, ayan, pagiging positive. If you're going to make up stories in your head about people and circumstances, please make them love stories with happy ending. So, ayan. Meron siyang kinalaman dito sa mindset mo, diba? You create your reality based on your way of thinking, your perception. So, baguhin mo yung mindset mo kung nagiging nega. Kasi kung nega yung mindset mo, nega yung laman ng pag-iisip mo, nega rin yung magiging sitwasyon mo. Kumbaga, kung paano mo nakikita yung sitwasyon mo, i-shift mo yung iyong perception, yung mindset. Ito rin, maging optimistic ka. Instead of maging negative and pessimistic. Kumbaga, yung mindset mo kasi, kung
Kumbaga, depende yung nakikita mong sitwasyon mo. Para sa'yo, tingin mo sa sitwasyon mo pangit, negative kagad. Depende kasi sa pag-iisip eh. So, yun yung babaguhin mo kung meron kang mga ganyang issues. Last card is action. So, you need to take action ngayong August, no? Yung bawat making a single step is better than not making any step at all. Yun yung mensahe na itong card na to, na mas better na kahit pa konti-konti, at least you are, putting an effort kaysa yung wala kang ginagawa. Walang movement, walang steps na ginagawa. Okay? Baby steps are still steps. Gaano man kaiksi yung step na ginawa mo, at least may pag-usad, 'di ba? May progress. And they're better than standing still, yung nakatayo ka lang. Ayan, sana makatulong sa iyo yung mga messages na nakuha natin sa reading na ito. Aquarius, take care, God bless, babush.